Naghanap ako ng iba kahit may asawa na ako at sobrang pinagsisihan ko ito. Kumusta Ate Bain? Ako pala si Tricia, 30 years old, nakatira somewhere in Pampanga, pa-hide identity na lang. Merong akong 2 anak. Ang asawa ko naman ay isang driver. Minsan lang itong umuwi sa bahay namin. Malayo kasi minsan ang biyahe niya. Hindi ako naging mabuting asawa kasi nagawa kong pagtaks asawa ko ng maraming beses. Paiba-ibang lalaki ang naging karelasyon ko. Akala ng asawa ko noon ay loyal ako sa kanya, pero hindi pala. Mabuting asawa siya sa akin at napaka-responsableng ama at asawa. Sobrang mahal niya kami ng mga anak ko. Sa kabila ng lahat ay hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit nagawa kung lokohin siya. Walang alam ang asawa ko sa mga social media accounts ko, kaya malaya akong makapagloko. Ang dami kong naging kachats yung iba nasa malayo pero makikipagkita ako sa kanya ng palihim. At sa tuwing makikipagkita ako sa mga chatmate ko ay may taga sa amin. Hindi naman kasi maiiwasan ang bagay na iyon. Sa lahat ng mga naging lalaki ko ay wala akong sineryoso dahil para sa akin laro lang ang lahat. Napakaseryoso ng mga kachatmate ko kapag gusto nilang pumunta sa bahay ay agad ko silang hinihiwalayan. Until one day, may nakilala akong isang lalaki na nagpatibok ng aking puso. Itago niya na lang siya sa pangalang Rigor. Napakagwapo niya at isa siyang engineer. Napakabait niya at napakamakisig. Nanligaw siya sa akin at agad ko siyang sinagot. Hiniwalayan ko na lahat ng naging jowa ko at hindi na nireplyan ang mga kachat ko. Sineryoso ko siya ng sobra at na-inlove talaga ako sa kanya. Naging maayos ang takbo ng relasyon naming dalawa. Nagdesisyon siyang na meet ako personal, kaya nagkita kami at namasyal. Nagpicture din kaming dalawa at ang last stop namin ay sa hotel. At doon, sobra. Pag-uwi ko sa bahay ay pagod na pagod ako. Tinanong ako ng mga anak ko kung saan ako galing at sinabi ko na may pinuntahan ako. Pagkatapos ng pag-uusap namin ng anak ko ay umakyat ako sa kwarto at agad akong nakatulog dahil sa pagod. Kinabukasan paggising ko ay agad kong inopen ang Facebook account ko. Nagulat ako, pinost ni Rigor ang picture namin dalawa. Ang nakakaption ay, ang babaeng mahal na mahal ko. Ang masaklap pa ay nakatagged ako sa mismong post niya. Kinabahan ako ng malala agad kung tiningnan ang mga nag-react. Ang dami nag-react isa na soon ang kamag-anak ng asawa ko. Mas lalo pa akong kinabahan nang pumasok ang dalawa kung anak sa kwarto ko at pinakita ang picture na iyon. Tinanong nila kung totoo ba ito at tango lang ang naging sagot ko sa tanong nila. Paano mo nagawa kay Papa Tuma? Halos lahat binigay niya para sa atin, para mabigyan tayo ng magandang buhay. Tapos ganyan lang isusukli mo sa lahat ng sakripisyo niya? Nagawa mo pang lokohin si Papa? Hindi ako nakasagot sa sinabi ng anak ko. Napaiyak na lang ako sa sobrang kahihiyan. Tama ang anak ko, wala akong utang na loob sa asawa ko. Wala na akong mukhang ihaharap pa sa mga anak ko, lalo na sa asawa ko. Nalaman ni Rigor na may pamilya ako, agad-agad siyang nakipaghiwalay sa akin. Nasaktan ako pero hindi ko siya pinigilan sa naging desisyon niya. Sobrang nagsisisi ako sa kagagahang ginawa ko. Umuwi ang asawa ko at umiyak sa harapan ko. Sinabi niya kung saan daw siya nagkulang, bakit naghahanap pa daw ako ng iba. Hindi ba daw sapat yung pagmamahal at pagsasakripisyo niya? Umiyak ako sa sinabi niya, humingi ako ng sorry at lumuhod sa harapan niya. Pero hindi niya ako pinatawad at masaklap pa ay nag-impake siya ng mga gamit niya. Nakipaghiwalay ang asawa ko at sumama sa kanya ang 2 kong anak. Sobrang nasaktan ako kasi iniwan nila ako. Galit silang lahat sa akin pati mga magulang niya at kamag-anak. Deserved ko namang iwan dahil sa kalokohang ginawa ko. Ulit akong humihingi ng tawad sa mga anak at sa asawa ko, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nila ako pinapatawad. Grabe yung paghihirap ko ngayon dahil wala na sila. Sobrang pinagsisihan ko ang lahat ng nagawa ko. Kahit anong gawin ko ay galit pa rin sila sa akin. Ang mga magulang ko ay galit rin sa akin dahil mali ang ginawa ko. Sinayang ko ang pamilya ko at sobrang pinagsisihan ko iyon. Sana dumating yung araw na mapatawad nila ako at mabuo kung muli ang pamilya ko. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa pakikinig.